Good day, everyone. Today we're going to talk about RA 10592 or Good Conduct and Time Allowance Law. Firstly, GCTA law was signed in 2013. This act amended articles of the revised penal code expanding the scope of GCTA. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? RA 10592, also known as GCTA law, is a law that allows qualified prisoners to reduce their jail sentence as a reward for good behavior and participation in rehabilitation programs. Ang ibig sabihin lang naman ng batas na ito ay nagbibigay ng bawas sa sentensya ng isang preso kung siya ay may mabuting pag-uugali sa loob ng kulungan. Ito yung mga presong sumusunod sa rules at sumasali sa rehabilitation programs tulad ng education, work, at spiritual activities. Retroactive application. The Supreme Court ruled in June 2013 that RA 10592 can be applied retroactively, meaning it benefits individuals whose crimes were committed before the law was enacted, following the principle that penal laws favorable to the accused should be applied retroactively. 2013 nang maipatupad ang batas na GCTA Law or RA 10592. Sa batas na ito, hindi makikinabang ang mga taong dati nang nakakulong. Pero noong 2019, ang Supreme Court ay nagpasya na ang mga taong nakagawa ng krimen bago pa na isabatas ang GCTA Law ay maaari na ring makinabang sa batas na ito. Who may grants GCTA? 1. Director of Bureau of Correction. 2. Chief of Bureau of Jail Management and Penology, and lastly, Warden of Provincial Jail, City Jail, or Municipal Jail. Who are qualified for GCTA law? 1. Those who are serving their sentence in prison. 2. Inmates who exhibit good behavior while serving their sentence. 3. Prisoners who do not violate prison rules. 4. Inmates who participate in rehabilitation, work, or educational programs. 5. Prisoners whose conduct shows genuine reform and discipline. Ngayon, sino naman ang mga disqualified sa GCTA law? First is recidivist. Ito yung mga taong gumawa ulit ng krimen matapos na masintensyahan sa dating nagawang krimen. Pangalawa, convicted of heinous crime. Mga taong nakulong dahil gumawa ng brutal o karumal-dumal na krimen. Pangatlo, habitual delinquents. Presong paulit-ulit na gumagawa ng krimen. Last is escapees. Mga presong nagtangkang lumabas or tumakas sa jail or prison. Controversial in GCTA law. The Good Conduct and Time Allowance Law or GCTA became controversial a few years back when the public objected to grant of more time credits to persons deprived of liberty or PDLs, which could have led to the early release of some PDLs serving time for committing heinous crimes. Ano nga ba ang heinous crime? Ang heinous crimes ay ang mga krimen na brutal o malupit. Halimbawa na lang nito ay murder or rape. Natakot ang publiko kaya tumutol sila dahil sa GCTA credits na maaaring palayain ng mas maaga ang mga presong nakakulong dahil sa pagkumit ng heinous crimes. Makikita sa table ang dalawang magkaibang batas na nagbibigay ng GCTA, ang RA 10592 at ang Revised Penal Code or RPC. Ang RA 10592, ito ang nagbibigay ng mas malaking allowance, ibig sabihin, mas maraming araw ang binabawas sa sentensya mo. Sa RPC, ito ang dating batas tungkol sa GCTA, mas maliit ang bilang ng mga araw na ibabawas sa sentensya mo. Ang bilang ng araw na binabawas sa sentensya kada buwan ay nakadepende sa kung gaano nakatagal nakakulong ang isang PDL. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mas matagal na nakakulong, mas malaking bawas. Kapag mas matagal na ang preso sa kulungan, halimbawa for 11 years, mas malaki ang GCTA na ibinibigay sa kanya kada buwan. Sa ilalim ng RA 10592, aabot ito sa 30 days na bawas sa sentensya para sa bawat buwan ng mabuting pag-uugali.
mapapansin mo na mas malaki talaga ang bilang ng binabawas sa ilalim ng New Law kumpara sa Old Law ng GCTA. Sa ilalim ng New Law or RA 10592 na sa unang 2 taon ay may 20 days per month ang bawas. Pero sa Old Law or Revised Penal Code, 5 days per month lamang ang binabawas sa unang 2 taon dito. Preventive imprisonment. It is the period when a person is already in jail but has not yet been convicted by the court. The case is still ongoing and there's no final judgment yet. Ito ay ang pagkakakulong bago pa man din mahatulan. Ang tawag sa kanila ay ang mga detainees. Ang mga detainees na recidivists, habitual delinquents, escapees, o ang mga kriminal na nasasangkot sa heinous crime ay hindi makakatanggap ng GCTA. Service of sentence. It is a period when a person is already convicted and is serving the penalty imposed by the court. Here, there is already final judgment and is now a convicted prisoner. Ang service of sentence ay ang panahon ng pagsisilbi ng parusa sa loob ng kulungan. Dito lang pwedeng bilangin ang GCTA ng isang qualified na PDL under sa GCTA law. Time allowance for study, teaching, and mentoring. A program in the Philippines that allows persons deprived of liberty or PDLs to earn a reduction in their sentence by engaging in educational and rehabilitative activities. PDLs who participate in formal education, vocational programs, or those who teach and mentor other inmates can earn up to 15 days of their sentence for each month they participate. This program, introduced Republic Act 10592, is one of several incentives for good behavior and rehabilitation within the Philippine correctional system. Ibig sabihin ay may 15 days deduction kada isang buwan ng pag-aaral o pagtuturo ng isang prisoner or PDL sa kapwa niya. Ang magiging basehan dito ay ang kanyang attendance sa pagsasali sa mga study and mentoring services na sinasagawa sa loob ng kulungan. Special Time Allowance for Loyalty. A benefit under Republic Act No. 10592 that gives prisoner credit for good conduct, specifically for those who stay in jail during calamities or surrender within 48 hours after calamity ends, reducing their sentence by up to one-fifth depending on their choice to remain confined. It's part of a broader system of time credits alongside GCTA and TASM. Ibig sabihin nito ay nagbibigay ng bawas sa sentensya ng isang presong nagpapakita ng katapatan sa pamahalaan. Ang bawas sa kanilang sentensya ay nakabase sa kanilang ginawa. Halimbawa, kung ang isang preso ay tumakas pero sumuko sa loob ng 48 hours, ay babawasan ng one-fifth ang kanyang sentensya. Kung ang isang preso naman ay hindi tumakas kahit siya ay may pagkakataon, mababawasan ng two-fifth ang kanyang sentensya. If you were granted GCTA, can it be revoked? Yes, under certain circumstances. First, violation of prison rules. If the inmate commits disciplinary infractions or behaves badly, after being granted GCTA, the earned time allowance can be reduced or cancelled. Ibig sabihin kung masama ang asal mo o lumabag sa rules, pwede bawiin ang GCTA. 2. Legal errors in computation. If the authorities later find that there was a mistake in calculating the GCTA, the granted allowance can be adjusted or revoked. Ibig sabihin, kung may error sa computation ng GCTA, pwede rin itong baguhin o kanselahin. 3. Ineligibility discovered. If it is determined that the inmates does not qualify, the GCTA may be withdrawn. Meaning, kung malalaman na hindi ka pala kwalipikado, halimbawa dahil sa klase ng krimen, pwede rin itong tanggalin sa'yo. So, dito po nagtatapos ang aking discussion. Salamat po sa inyong oras.